Ito ang ipinost na throwback picture ni Alfie. Ang face card o mukha ni Alfie on point. Matangos ang ilong, mapupungay ang mga mata, at ang kanyang kutis, porselana. Pero ang throwback photo niyang ito, inulan ng mga masasamang komento. Ilong pa lang layo na. Huwag ka nang mag-pretend dyan. Kung totoong talagang ikaw yan, bakit ang layo? Kung hindi raw ito inedit o finilter, malamang iba raw ang babae sa ipinost niyang litrato. Si Alfie kasi, malayong malayo raw ang itsura sa di umano kanyang throwback picture. Ito kasi si Alfie ngayon. Medyo iba ang ilong, malapad ang mukha at may pekla sa bandang noo. Picture nga ba ng ibang babae ang kanyang ginamit pang throwback? Dito sa bayan ng Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur, naka-face-to-face ng aming team si Alfie. Giit niya ang babae sa kanyang throwback photo at siya iisa. Ito po yung mga pictures ko po dati po. Tatanong nyo rin po bakit maliit po yung kilay ko kasi bagong ahit po yan ng ate ko. At ang kanyang patunay, ang kaparehong damit na suot niya sa nag-viral na litrato. Sa mga hindi po naniniwala sa akin, ito po yung pruweba ko, mga damit na sinusuot ko po dati. Ito din po, itong pangalawa na damit ko. Pero kung totoong hindi edited at hindi rin nakaw ang kanyang litrato, paanong parang malayo ito sa itsura niya ngayon? Maganda raw talaga dati ang kanyang mukha. Sabi nila may half ba daw ako kasi nga matangos daw yung ilong ko, hindi daw ilong sa Pilipino. Sabihin ko sa kanila na wala kaming halong ganyan. Sabi nila, ang ganda ko, ganun daw. Kamukha ko daw si Bia Bini, oo, ganun. Si Alfie, supervisor noon ng isang general merchandise o tindahan sa Cebu. Doon niya nakilala ang kanyang nobyo na itago natin sa pangalang Ivan. May isa akong kaibigan, sabi niya sa akin, may pakilala niya ako. Isa siyang DepEd sa merchandise. Ayun, nagbanding kami. Tapos yun, nakilala ko yung lalaki. Kasi ano din siya, palabiro din siya. Pagka ano talaga yung ugali namin. Nagustuhan ko siya. Kaya nung nangligaw siya sa akin, sinasagot ko po siya. Taong 2019, magkasama pa raw nilang sinalubong ang bagong taon. Pumunta kami ng Badian. Sabi po niya, doon daw po kami mag-New Year. Pero habang sila'y pauwi, ang sinakyan nilang motorsiklo sumalpok sa isa pang motor. May sobrang lakas na tumama talaga sa akin. Nawalan ng ulirat si Alfie. Nung nagkamalay, nakaratay na sila ng kanyang nobyo sa ospital. Nasaan ako, hindi ko maalala. Parang sumuka ako ng maraming dugo talaga, sir. Ang buong katawan ni Alfie namaga, pero ang pinakanapuruhan daw ang kanyang mukha. Ang ilang parte kasi ng kanyang bungo nabasag. Ang sakit, alam ba yun, parang namamagala talaga yung mukha ko. Pag ganun pa ako, parang halata ko na nawala na yung ilong ko sa sobrang parang namamaga siya. Sa tindi ng pinsala na tinamo ni Alfie, pinayuhan siya ng doktor na ilayo muna ang kanyang sarili sa salamin. Kasi pag makita daw yung mukha ko, baka hindi na ako lalaban kasi ma-discourage nga. Kasi nga, malaki ng pagbabago. Tumingin ako sa salamin. Gusto kong umiyak na parang lahat na isipan ko, gusto kong magsisi, bakit sumama ako. Yun, parang confirm ko na hindi pala namamaga. Parang ito na talaga. Gusto ko na sana tanggalin yung mga dextrose kasi na-discourage na. Yun, laging nagbabantay na sa akin yung kapatid ko kasi gusto na akong tumalon sir. Nalaman ko. Gusto ko talagang matapos na lang ganun. Pero ang isa pa raw sa ikinasasama ng loob niya, ang paratang ng iba na ang nangyari sa kanya, karma. Ang nobyo kasi niya nakasama niyang naaksidente, nung nasa ospital na lang daw sila, nadiskubre ni Alfie na may una na pala itong kinakasama at buntis din ito. Naghiwalay kami ng walang usapan, sasaktan ako dun sa part na yun pero yun na nga nangyari, na-confirm ko na din na may asawa nga siya. Masakit pero
kailangan natanggapin at hindi talaga ako naniniwala na nakarma ako. Wala kasi akong alam, parang gano'n, niloloko niya ako. Pero kung may umalis, meron naman daw bumalik. Ang naging kasakasama raw kasi ni Alfie habang nagpapagaling sa mga tinamo niyang sugat at nawasak din niyang puso ang ex-boyfriend niya na itago natin sa pangalang Emilio. Na-appreciate ko yung wala na kami tapos pumunta siya ng hospital. Si Alfie sumailalim sa ilang operasyon at sa mga panahong yon, hindi raw nawala sa tabi niya si Emilio. Makalipas ang ilang buwan, ang mga sugat ni Alfie tuluyan ang naghilom, pero ang kanyang mukha hindi na bumalik sa dati. Inalok naman daw siya ng doktor na pwedeng maibalik sa dati ang kanyang itsura sa pamamagitan ng reconstructive surgery, pero hindi kaya ni Alfie ang gastos. Pinalabas kami kasi yun nga, hindi kami makalikom ng pera na 150 yung cash para sa doktor. Dahil sa nangyari, bumaba tuloy ang kumpiyansa niya sa sarili. Nag-resign din siya sa trabaho. 3 taon ako doon halos hindi nagpapakita kahit sino. Yung ibang pamilya ko, lalo na yung mama ko, hindi talaga niya alam ang anong talagang sitwasyon ko. Iyan na talaga ako sa mukha ko. Hindi ko talaga matanggap ng time na yun. Kasi talaga ang pangit talaga. Malaking pagkakaiba. Halos hindi ako makaharap sa tao. Nasa isip ko lagi na gusto kong matapos na lang ganun kasi nabuhay nga ako. Tapos ganito naman. Ganun. Kasi sobrang talaga ang sakit sa akin na sa isang lang na dahil sa mama ko. Ganun ang nangyari. Kalaunan, nagsama sina Alfie at Emilio. Bumuo sila ng pamilya. Sa halip na mag-ipon para sa pagpaparitoke, inuna nila ang pangangailangan ng 3 na nilang mga anak. Taong 2023, si Alfie nagdesisyong umuwi ng Zamboanga kasama ang kanyang mag-aama. Yung mata niya parang naduling. Iba na talaga yung mukha niya. Hindi ko masabi sa kanya na pangit ko na talaga. So, hinihilak na po ko. Siguro, makakita ko sa iyang dagoy sa dalaga pa siya. Di ko kadawat ba nga, naingon anak ko. Mabakoy na po na ko. Bahala na naingon anak na imong dagway. Aloy, basta naluwas lang yun imong kinabuhi. Naramdaman ko talaga na hindi siya maniwala sa ako na yung sa harap niya. Nag-hug na kami, ganun. Parang na-confirm niya ako na talaga. Kung kailan unti-unti nang binubuo ni Alfie ang kanyang buhay at sarili matapos ang aksidente, saka naman daw ang mister niyang si Emilio nawala na parang bula. Nung matagal na binablock na niya kami, sir, para hindi ko siya makontak. Pag nangangailangan kami, lalo na pag may sakit yung mga bata, kumukontak ako dun sa kapatid niya. Si Alfie tumutok na lang sa mga tungkulin niya bilang ina at mag-isang itinaguyod ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng paggawa ng videos online. French fries. French fries. Fit din sa akin kasi nasa bahay lang ako, nagbabantay ng mga anak ko. Nung una, ilang daw siyang magpakita ng mukha. Lagi na ako lang susuot ng mask. Ayokong may mga taong may sabi nila sa akin na tanggalin mo yung mask mo, tingnan natin yung mukha ko. Hindi nga ako nagpapakita kasi yun nga, parang makita mo talaga sa mukha niya, parang matawa sila, ganun. Hanggang naglakas loob siyang ipakita kung sino siya. Hello guys, mayungod to. Ako mga kauban, wailain, antulo. Mula kami mag-meeting mi sa amuang purok. Sige, bye! Nasasawa na rin ako na lagi nagtatago. Kinunan ko na lang ng lakas ang mga anak ko. Hanggang ipinost na niya ang kanyang throwback photo na inulan na nga ng pambabatikos. Sabi nila, sir, na palaka daw ako. Pangit ka. Wala talaga akong maisip na may nagawa akong malaking kasalanan kay Lord. Pinipray ko pa rin hanggang ngayon po na sana maibalik po yung dating ako. Hindi po yan nawawala sa prayer ko, pero kung hindi naman talaga ibibigay ni Lord, tanggap ko naman po sa sarili ko.
Kaya sinamahan siya ng aming team sa isang surgeon. Pero may pag-asa pa bang maibalik sa dati ang kanyang mukha? 100% hindi niya talaga maibabalik sa dati. But we can improve, we can augment, and we can enhance the current facial structures of the patient. Yung una nating pwedeng gawin is to augment yung nose niya, which is yun yung primary concern ng pasyente. We can do a rhinoplasty. Another procedure would be kumukuha ng autologous fat from a donor site, which is the stomach or the thigh or the arms, tapos ito-transplant siya, no? Or ito-transfer siya sa face ng pasyente to volumize yung mid-face niya. Ang magandang balita, sagot na ng klinik ang kanyang pagpapa-opera. Thank you so much. Oh, you're welcome. Rest assured, I will help you, okay? If it is readily available naman po dito, then we can do it for free. We are a team of doctors who will do the procedure. Kay Ma'am Alfe, I will not promise you anything. I will just do my best to the best of my abilities. If ever naman po it's beyond my scope, then I will rest assured na I will let them know, no, and help them in any way I can. Masaya po, parang may pag-asa, may balik kahit hindi man 100% po na magiging mabalik yung original na mukha ko. Handa na po ako sa gagawing proseso po ni Doc. Sana po maging successful po. Maibabalik ba talaga ni Alfie ang dati niyang itsura? Ang facial transformation ni Alfie? Abangan po sa mga susunod na linggo dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho.